Ang proyektong Bukas sa UP Bukas ay paglalaro at paghaharaya sa mga posibilidad ng diwa ng bukas para sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Samut-saring tinig ang bumubuo sa mga kabanatang nagtatampok sa iba't ibang sektor na nagdaraan, nagpapahinga o namamalagi sa universidad. Ang bawat tinig ay pagkakataong buuhin sa imahinasyon ang kinabukasan ng UP na saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit ng bayang kanyang sinisikap kalingain. Mabigat talaga. Ang tagal na naming humihingi ng unting espasyo. Ako po si Nolan Grulla, 59 years old na po ako rito. 18 years na po ako nagmamaneho po rito. Ako po ay nagsimula dito sa UP 2016 as a reliever guard, and then after pandemic, nandito na ako sa MASCOM. Ako ay 28 taon nang nagtitinda dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Ito na yung trabaho ko eh. Napamahal na rin sa akin ng ilang taon na akong dito sa CMC. Regular reliever ako from 2016. Nag-regular ako dito noong 2021 from Media Center. Inakyat ako dito. Basta parang bahay, parang pamilya na rin. Pamilya na rin sa akin tong CMC. Nagsimula ako magtinda dito way back noong 1996. Siyempre, pag sinabi nating UP, parang bukas para sa lahat, nagtatanggol para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Naniniwala tayo na ang UP is a bastion of activism, na naririnig natin yung salitang tunay, palaban, makabayan, at may pakialam sa lipunang ating ginagalawan. Dati, nung walang pandemya, ay kanya-kanya kami rito. Kaya namin nabuo yung UP Transport Group dahil nga noong pang naupo si Duterte ay talagang naapektuhan kami. Yung PUB Moderation Program ay gusto niya kami pumasok doon. Pero bakit kami papasok doon? Kaya talagang nung pandemya talagang hirap na hirap kami. Talagang para kang lulusot sa karayom. Mabigat nga lang, ang UP ay ganun din ang presidente. Hindi sana kami pabiyahin dito kung hindi kami papasok sa kooperatiba. Paano naman? Nagsiservisyo kami rito. Kaya ang ano lang namin ay kung talagang mangyayari na aalisin kami, hindi na kami kukuha. Siyempre tayo naman bilang mga manininda ay naapektuhan rin, lalo na kung ang pinag-uusapan natin dito ay usapin ng mga espasyo, usapin ng komersyalisasyon, usapin ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, edi siyempre talagang nagkakaroon ng impakto sa kabuuan kahit sa mga maliliit na sektor sa ating lipunan, kamukha ng UP Manininda. Ang pinakang malaking problema dito yung kakulangan sa hindi ko alam kung kakulangan sa tao o talagang hindi lang nila ginagampanan din. Kasi unang-una ako talaga full stress ako, nakikita ng mga faculty din yan pag Sabado-Linggo yung stress namin dito sa parking. Itong way na to na talagang binablock nila kasi walang nagbabantay. Kung iisipin, as a guard ng CMC, lobby guard po ako building guard. Lumalagpas na ako sa post responsibility ko. Yung kalsada na yan, along Ilanan, hindi ko na yan covered Pero dahil sa concern ko na may magkasagian or yung faculty natin na mapupunta minsan pag may event lalo sa baba, nahihirapan dahil sa block dyan. Matagal na rin kasing nire-request yan ng CMC admin
yung about dyan sa problema na yan. Pero hanggang ngayon, hindi nasusolusyonan. Ang tagal na naming humihingi ng unting espasyo para meron kaming pupuntahan yung mga estudyante. Kunyari, may nawalan ng gamit, meron kang pupuntahan. Ang tagal na namin hinihingi, hindi kami mabigyan. Madalas na namin napupuntahan, siyempre ang Quezon Hall, ang Palma Hall, kung saan diyan kami nagpapahayag ng aming mga concerns sa UP administration, yung gusto namin magpahayag ng aming saloobin, no? Isa sa hindi ko makakalimutan at pinakatumatak sa kasaysayan naming mga manininda ay way back noong 2005 na kung saan yung mga manininda ay balak tanggalin sa academic oval ng UP administration kasi kami daw ay eyesore dito sa pamantasan. Kasi dito talaga sa totoo lang, kung mahina-hina yung katawan, magkakasakit ka. Kasi sagap ko dito yung init, yung singaw ng lupa, yung lahat po. Oo, yung pinaka-aim talaga namin ay sa UP administration ay mabigyan kami ng isang lugar na parang gagawin naming opisina ng mga manininda dahil sa haba na nga ng panahon naming pamamalagi dito at pagbibigay ng serbisyo, iginigiit lagi namin yan na baka itong area na to ay maibigay nyo na lang para sa manininda, para gawing tanggapan ng mga manininda, para naman nagkakaroon ng identity yung mga manininda dito na kapag ay tinurusan yung opisina ng mga manininda ay parang doon sa Singapore type na may hawker center na kung saan ay hindi nagkakalat yung mga manininda natin. Na ako rin, gusto ko rin kasi na mayroong parang business community ang mga manininda na kung saan nagsasama-sama lang sila sa isang lugar. Talagang sana magkaroon ng station. Katulad sa iba kasi talagang may station sila, maayos. Kasi ako, ubuhan lang ako dito or anuhan lang ako. Wala na, hawa-hawa na kasi very open talaga. Magdagdag sila ng ilaw, maliwanag. Or maglagay sana ng mga street CCTV. Kasi nakakatulong din po yun, yung street CCTV. Nakakatulong din po. Lalo-lalo na po yung mga talagang dinadaanan ng mga estudyante natin sa gabi. Kasi yung mga estudyante po natin ay yung mga klase nila minsan inaabot din ng gabi, yung mga activity nila. Minsan 10 na mayroon pa rin. So dapat talaga maliwanag po. Sa mga kahoy, sana ma-maintain yun na hindi din natin maputol na mawala yung mga kahoy natin dito. Kasi yan din tayo nagsasagap ng preskong hangin na para sa health natin. Na magkaroon lang kami ng isang espasyo na ilalagay namin sa isang namin, UP Transport. Kasi isa kami sector dito eh. Ibalik kami sa aming magandang biyahe. Tapos, ibalik yung mga serbisyo namin at yung hinihingi namin na bigyan kami ng tulong. Kasi ano lang ba hinihingi namin? Ruta lang na maayos at yung dinadaanan namin, yung dadaanan ng pasahero. Ayun, kailangan yung tawiran ay kailangan maayos na talagang makulay kasi ang nangyayari ay malalabo na yung sign. Siguro kung ang pamunuan natin in a particular, the president ay bukas, pro-community siya, mapagkalinga, marunong umunawa sa kalagayan, hindi lamang ng mga estudyante ng kaguruan, kundi ng maliliit na sektor. Sana ang pamamahala ng UP, ang Vice Chancellor ng Traffic Management, yung pwede kaming lumapit agad. Kasi minsan lalapit ka, tatawag ka, ang tagal. Tapos na yung hinihingi mong masagot, hindi ka pa na-approval. Ang dami namin, gusto namin makipag-meeting, hindi kami mapansin. Pero kaming maliit na driver, hindi mabigyan ng espasyo ng UP. Talagang administrasyon na focus lang talaga sa needs ng sa UP. I-priority niya, kumbaga. Nasa pamunuan din kasi po yan eh. Sila po talaga yung gagawa niya ng security plan or plan para po dyan. Kami po as a guard, naatasan lang din kami. Ito yung trabaho namin, sana maunawaan nyo. Maganda yung laging merong ganyang pulong-pulong para napapanawagan natin yung ating kahilingan. Dapat sama-sama, hindi pwedeng ilan lang kayo dahil hindi kayo mapapakinggan. Pero pag sama-sama kayo, madaling masolusyonan.
Kaya yun ang hinihiling ko sa ating mga mananakay at mga estudyante ng UP na pag may problema, sama-sama tayo. Dahil isa, hindi lang namin problema ang sa aming mga sasakyan. Kaya kami sumasama din talaga sa laban ng mga estudyante in terms of doon sa pakikipaglaban sa espasyo, no? Parang naiisip ko nga na parang may kalayaan ba talaga tayo dito kung hindi natin natatamasa ang totoong espasyo para sa mamamayan Pilipino.